man, Renny J ang ibubungad para sa game number 2. Team Welcome Liquid to PH Mobile versus Legends. Aurora. Kami pa rin yung mga kasama po rito, Ate mo Chantel. Eve versus, kumbaga, Eve versus Valentina. Parang bumabalik tayo sa mga nakaraang panahon na. Oo, tsaka bumalik na rin yung export sa may jungle. Meron na rin na Rafaela again. So, iba na talaga ang ihip ng panahon. Parang depende na lang kung gaano kagamay ng players, kung anong gagamitin nila ng heroes. Ang ganda nito kasi nagkaroon ng idea ang Team Aurora na okay, may Eve sa kabilang panig, so kailangan nating makalabas doon sa real world manipulation wherein na malaki talaga yung tulong nung movement speed na mabibigay ni Renny J mamaya sa mga team fight na ating makikita. Pero iba to kasi Demon Kite X-Borg at may mga recall na. Paano paano nga yung tunog ng Nung Di ko alam sa Aurora, yung sa Aurora parang mahirap instrumental kasi. Ang hirap pero alam ko yung parang toma-toma yung kaya yung sa Team Liquid PH, yung gumaganon yung sumasapak Okay, so ngayon ay tahimik muna, level 4 na rin si Demon Kite. May pagkalmang gagawin, salubong muna si Edward Sanford. Piniprison ng lane, ayaw palapitin si Sanford, C4D dito. Oo, pero maabutan ni Sanford. So, ito guys, parang magiging mabilis ulit yung takbo ng rotation dito ng ating dalawang teams dahil parang continuous sila na magfo-focus dun sa may XP lane naman. Oo, dun yung rotation na kanilang gagawin. Nag-swing na sila sa top. At dito rin naman tutubo yung unang pagong ng laban na ito. Renny J and Demon Kite. Nag-aabang din lamang. Pwede siyang lumabas any moment. Si Sanji at si Sanford, pinapakiramdaman nila kung lalabas ba itong si Demon Kite or kung sino man. Ako, tinamaan dito si Sanford. So tatlo pala yun na dun sa may taas na players ng Aurora. Kaso na-force lang yung flicker dito ni Sanford. Nakaready din naman if ever. At level 4 na by the way si Benny Kito dun sa may bottom lane at nag-spawn na nga yung ating pagong. Magiging matugo kaya agad yung ating unang turtle para dito sa ating laban. Meron mga pokes coming in from UN. Nakaready na si JP. Gagamitin pa nila Yuri. Sakto, isa, tatlo, apat na tatamaan. Ginamit na rin yung real world manipulation. First blood nga na mapupunta sa side ng Aurora. At Laban mapapin pa! na rin si Carnizi. Nilaban. Double kill para dito kay Edward. Naku, pwede pa sila umabol din si Sanji. Ay sinalubong lamang ni Yue at diretso kaagad ang Team Aurora doon sa purple buff ng Team Liquid PH. Nakuha nila yung pagong. Tapos nakadalawa pa sila doon. Grabe naman at dahil dyan, lumaki na ang kalamangan ng Aurora 1.1k para dito sa ating game. So mabilis ang nangyayari dito para sa ating dalawang kupunan na pagdating dun sa turtle, di ba minsan, after ng turtle, that's it. Ngayon, kung kaya pa ng team fight, let's go. Yun nga, tsaka meron kasi silang additional kill mula doon kay Renny J. Diba, instant movement speed din. So, hindi talaga, sabihin natin, recommended na umatras. Kasi may rundown na pahabol dito ang Team Aurora. Ngayon, ang Team Liquid PH, medyo kinakalmahan lang muna nila. Naramdaman nila at nakita din natin kanina, yung counter maneuver mula dito kay Yue with that Minoan's Fury. Parang nagbabalik yung kung naalala natin yung last time na nagharap sila, ito rin yung pinangkulit. Then Team Aurora, yung Valentina against Minotaur. So lagi lang nakaka-counter-engage, di ba? Oo, kasi yung fear niya ay medyo mahihirapan ka. Nagkataon, grabe naman! Sakit! Grabe yung mga spinning light wheel. Tsaka yung phantom step. Nung carry. So, more on aggressive play ang pinapakita dito ni Domeng. Talagang poke against Benny Cutie. So, abangan natin kung paano magiging counter rotation dito ng TLPH. So far, napapalit naman nila yung kalamangan dito na Aurora. Okay, 1 level gap. Itong si Carlito against Demon Kite. And ayaw na naman nila palaruin ang mga members dito ng Team Liquid. At yun yung focus. Talon muna itong si JP. Available na rin yung corrosion side para kay Demon Kite. At nakakaplato na. Naku, yung energy shield. Unti-unti. Chini-chepi dito ni Domeng. At kailangan niya munang umatras. Grabe, ang init nung natin dito, ng game natin. Parang kahit yung Riverside ay guarded na rin para dito sa Aurora. Another turtle, Burrito, para dito sa ating dalawang teams. Counter set kanina naging sagot ng TLPH, pero Aurora, mas madami silang naibigay na free hit laban sa TLPH kanina. Okay, ilalaban ba nito? Dito na yung si Sanji at lumaban na Team Aurora! Ginamit na yung last insanity ni Demon Kite, kaya naman tayo mga players dito na TLPH. Pero papasok si Sanford. Mabibigyan lang din naman dito ng pagsunog from Demon Kite, so that's gonna be a double kill para sa X-Borg. 3-0-2 para dito kay Demon
Demon Kite. Nakadalawa sila doon, kasama pa yung Pagong. Double bukol talaga para sa Team Liquid PH. Pero laban din si Benny. Pinanunomal siya dito si Yue at makakasurvive din naman. May konting sunog. Pero hindi sapat yung damage ng Team Liquid para patumbahin siya. Sakto yung huli healing din. Aray, Ayun na! aray! Ayun na! Ayan na yung recall din ng Aurora. And the no-no. Sabi dito ni Domeng. Ito na, no, the Hitman Hillman's Arsenal with the Rafaela pick mula dito kay Rene J. Second na siya sa most unique hero. If I'm not mistaken, si Jackno yung pang-una. Grabe, ibang klase talaga si Rene J. Oo, parang binabalik din kasi ng Aurora yung the usual na pang, sabi natin, healing. Oo. Na mabilis, magti-team up talaga, tapos diretso team fight na type of play which is very effective against TLPH. It's as if hindi na binibigyan ng chance na talaga makapag-farm or makapag-rotate on their usual pattern. Tama ba yung ganun yung ginagawa ng Aurora ngayon? Oo, sabi nila, baka Rene J kasi to. Baka Rene J to, ayan na naman ang ginagawa niyang panggugulo. Hapang, big rotation from Team Aurora. Kailangan na isuko ng Team Liquid PH. May idea na sila na malapit lang ang mga members ng Team Aurora sa kanilang paligid. Ngayon, kung titingnan natin in terms of item, pati yung Golden Staff ay meron na rin. Itong si Domeng, talagang pumapaldo siya. 1K something ang lamang niya dito against Benny. Oo, and this is a carry. So, mag-shred talaga dito ng mga kukunat na players and heroes ng TLPH. At nakikita natin na nag-group up yung TLPH doon sa mid lane na rin kasi napaka-importante nga din naman considering na very aggressive yung kanyang kalaban na team. So, for Aurora, magtago lang muna sila or with their usual places before this turtle take. Grabe, no? Parang ang dami mga discussion eh. Tapos na nga ba ang era ng mga heals? Tapos na nga ba ang era ng mga ube? Tapos na nga ba ang era ng mga pagsasama-sama? Pero ang Team Aurora ay nananatili dito! At nabigyan ng pero ang side ng TLPH makakakuha ng Pagong. Ito na bang counter play na gusto nang gawin? Pero mas mataas pa rin yata yung damage dito sa side ng Aurora. Si Aray! Sanford may iwan na papasok pa nga. Pero si Yue ay ready nung moment na yon at lumalaki na yung kalamangan ng Aurora. But TLPH, nakasecure sila ng turtle. 2-for-1 na naging palitan doon. Pagong naman ang nakuha ng Team Liquid PH. Pero malaki-malaki pa rin ang kalamangan ng Team Aurora. Kailangan dumepensa ni Yue. Hawak na dito yung Minowan's Fury. At ang Team Liquid PH, medyo nagpapahinga lamang. Naramdaman na nila dun sa mga sunod-sunod na team fight na kanilang dinaanan kung gaano kahapdi at kasakit yung team fight na kakayahan dito ng Team Aurora. So ngayon, binibigyan mo nila ng pagkakataon si CarTC na makapag-farm. Binibigyan mo nila ng space dito si Benny Cutie para makapag-farm. Dahil ito nga lang naman talaga yung kailangan nilang gawin. Hindi naman gold receive. Ang pinakamalaki talaga ay si Paldomeng. Kasunod niya si Demon Kite. Domeng Kite ulit magkasunod na doon sa gold. And ang ganda na nabanggit mo dito si Benny Cutie kasi yung hero niya is, alam natin pagdating ng late game ay napakahirap na maging aggressive with or against Nathan. Okay na pa flicker nila si Sanji, by the way. Grabe yung zone dito na ginagawa ng Aurora kaya makakasira sila ng another turret laban sa TLPH. Grabe, no? May Radiant Armor na rin para kay Edward para mapigilan nga naman yung continuous damage kay Benny at kay Sanji. At naghahanap pa rin ang sagot ang Team Liquid PH. 3-7 ang score. Naka-ready lamang ang kupunan ng Cavalry dito sa may bandang gitna habang si Benny ay trumabaho na dun sa baba kasi sabi nila kailangan mo nang i-activate. Kailangan na yung mga Nimbus Cumulus Clouds na mapunta dyan sa may bottom lane kasi yung bagyo. Lalo na yung hero na yan, napakabilis magpatumba ng tore niyan. Oh, lalo na pag naiwan na doon sa specific lane. So, probably ganun yung tinatry speed up ng side ng TLPH. So, grabe yung lagi nagkakakitaan itong dalawang teams natin dito sa may mid, no? Prior any objective talaga. Very consistent kahit doon sa mga turtle. So, eto na naman. Ito na naman. Eto na naman, Burrito. Dumating na naman tayo sa isang malaking objective. Ito na naman, no? Pinaikli na nga yung galaw niya ni Moonton eh. Sabi nila wala na dapat Northlands eh, pero nagagana pa rin talaga kumpulan. Ang mga members ng Team Aurora habang yung River Manipulation gagamitin nila si Edward na pinupuruan nila. Pero ginamit yung Primal Wrath para sana makatakas. Nandun na rin Minowan's unit, meron pa naka from the Lord. Pero si JB pa rin mapapatay. Cardi sinahabol na. Ito na yung kotse umiikot. Unstoppable na para kay Demon Kite. Make it a double kill sa ilalim ng Torre. And even Rene J nakakuha na rin ang kill. And it's a wipeout para sa Aurora. Grabe si Bumblebee, grabe si Demon Kite at ang buong kupunan ng Team Aurora ay masisecure na itong Lord na ito again.
napakaganda ng naging counter engagement doon ng Team Aurora. Nauna ang Team Liquid eh. After ng river manipulation, alam nila na wala nang ibang kits na gagawin. At minama na, humarap na dito yung kotse. Hinarapan na kagad, ino-vertical. Oo, talagang parang mala Tokyo Drift yun nangyari. Kay Demon kahit nung time na yun, sakto, singkit din. Oo nga, no? Di ba? Again, Team Aurora ngayon ay kailangan na i-control yung mga wave ng minions na meron sila. Kasi nga naman, yung Tori dito, most definitely ay pupunta doon sa may bandang gitna. So, kailangang hawakan ng Team Liquid PH ang kanilang kalamanga o kanilang base dito. And kung titingnan natin base doon sa mga items na meron, ang si Benek, sa top lane pala dumaan. May Oo. bawas ata ng konti yun. So kanina pala yung akala ko from the Lord, galing din kay Yue. Oo. Yung Minowans. Oo, ginaya niya yung Minowans Yuri. Oo, hindi- Akala ko nakap ng Lord kanina, 10 minutes pa lang pala. Oo, hindi niya binibitawan basta-basta yon, no? No, kapag hindi kumakasa si JP ng Minowan's Fury, yun yung pinangsasanggi dito ng Team Aurora. Kasi nga naman, pag na-knock-up sila, may bawi din na knock-up dito ang Team Aurora. So, hindi makakapitalize talaga ng Team Liquid ngayon. Yung Lord sa may bandang itaas ay hawak ngayon ng Team Aurora. Napasabog na rin yung aura dun sa may bandang gitna. Same in the bottom lane. Pwede nila hawakan ito. Demon Knight, napakakunat na. Hindi na mapigilan. Oo, tsaka level 15 din. Ayan na naman. Pinasok na nung ilang mga players dun sa ilalim ng torre para mag-poke. Madedefensahan ng TLPH. Yung Lord, pero yung mid na lane yata ibibigay na at successfully madedestroy na. Si Sanford dito flicker out. Ginamit yung Minowan's Fury. Pero may Minowan's Fury din daw si Yue. Kaya naman, patay si Cartesi. Patay na rin si JB. At tumatower lock na. At hindi pa rin makakabawi ang TLPH. Dahil malinis na sweep para sa Aurora.